Malapit na. Malapit nang masira ang ulo ni Claire Castro kay Sara Duterte. Isang statement ni VP Sara, halos masira ang ulo ni Claire Castro. Mayroon pang visual aid. Inisa-isa. Alam mo, Claire Castro, talagang bilib na bilib ako sa kabubuhan mo. Alam mo, yung intelligence community, pagdating sa terrorism, mahirap talaga yun. Alam mo bakit? Kasi nga, ang mga terorista, mga profesional yan. Talagang tagong-tago ang kanilang paghahanda at talagang kukunti lang ang nakakaalam. Ang sinasabi ni Vice President Sara Duterte, mga estudyante ito eh. Ha? Mga high school itong estudyante na ito. Hindi ito makakapagtago ng sikreto. Diba? Hindi ito mga profesional na katulad ng mga terorista. Huwag mong ikumpara. Tanga. Tsaka mga eskwelahan lang ito. Yan ang ibig sabihin ni Vice President. Kung ano-ano ng pagninaw-yaw mo. Sumasabog na ba yung utak mo sa galit? Napipikon ka na ba? Kaya bumababa ang trust rating sa Pangulo dahil sa dami ninyo, iisa lang ang kalaban ninyo. Si Vice President Sara lang. Nabubuang na kayo. Mga hinayupak kayo. Nagnakaw na nga kayo na maraming pera. Simpleng bagay lang, hindi nyo pa maintindihan. Oy! Magpatingin ka na. Malapit na malapit na. Kwento ko lang sa inyo. Ngayon, si Manong Chavit ay bumiyahe ng Mindanao para ikwento ang storya patungkol sa flood control dahil naniniwala siya na hindi na ito bubuksan ng Senado, hindi na magkakaroon ng Blue Ribbon Committee hearing patungkol sa flood control, at kung magkaroon man, ito ay moro-moro na lang. So minarapat niya na yung kanyang mga nakalap na ebidensya, yung kanyang eksperyensya ay ibahagi niya sa Mindanao para malaman ng mga tao sa Mindanao, dahil hindi ipinapublish ng mainstream media ang kanyang istorya, na siya na mismo ang magdala sa mga taga Mindanao at ipaalam yung kwento tungkol sa mga nangyaring flood control anomaly sa Ilocos Norte. So, kung titingnan nyo, malaking sakripisyo ito para sa kanya. Pero dahil gusto niya na lumabas ang totoo at china-challenge niya yung gobyernong ito, nakasuhan si Martin Romualdez, si Chis Escudero, si Joel Villanueva, at syempre si Sandro Marcos. Sa mga anomalyang nangyari, alam niya na hindi mangyayari yon, at mangyayari lang yon kung hindi na sila ang nakaupo sa posisyon. Kaya sa ngayon, ito lang muna ang pwedeng magawa ng isang Manong Chavit, at tinutulungan natin siya, sinasamahan natin siya na ipaliwanag yung nangyari na mga proyekto sa Ilocos Norte at sa ibang parte ng Pilipinas sa pamamagitan ng kanyang pakikipag-usap sa mga dati niyang kasama sa League of Municipalities at sa League of Governors. So, ayan, mga classmates. Kaya kasama ko siya palagi at nagkakausap kami, at patuloy namin itong gagawin hanggat meron makikinig sa aming kwento
tungkol sa flood control anomaly.